Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo, sa buhay ng mga Sagittarius. Paalala guys, para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan, ito na yung tatlong mystical card mo. Ibig sabihin nito guys ay may mahabang journey kang tinatahak sa buhay. Mahirap yung sinasabi ng cards na ito na kalma lang. Pero maganda naman yung sinasabing kapalit. Na kapag ka merong pintuan na nagsara sa buhay mo, meron namang mga bintana na magbubukas. Kumbaga, merong daan or paraan para masolusyonan yung problems mo. At saka, paalala din ito ng mga cards na ito na hindi porket nagtanim ka, meron ka agad tubo. Kailangan ng patience kasi medyo matatagalan bago magkaroon ng kasagutan yung mga naiisip mo or nararamdaman. At saka tingin ko lang guys, ang ilan sa inyo merong nagmamanipula sa iyo. Meron ding mapanira or storbo sa buhay mo. Nagkakaroon ng stress, pwedeng isa sa dahilan sa kalusugan mo or merong nawala sa iyo. Gamitin naman natin yung tarot cards para sa clarity kung ano pa yung sasabihin. At saka sa pananahimik mo or pagkimkim ng galit o kaya pagkalito, yung katotohanan mismong bubungad na lang sa iyo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, meron pa ring magandang resulta para sa ikakabuti mo. Six of Swords, Knight of Swords at Nine of Swords. Pinapayuhan ka ng mga cards na ito na para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo ay yung mga negatibong kaisipan o kaya paniniwala, i-let go mo na ito. Pero base na rin sa mga cards, unti-unti mo tong binibigyan ng aksyon na makalimutan yung mga hindi magandang nangyayari sa iyo. At saka hindi ka naman powerless sa situation kasi marami kang pwedeng maging solusyon or paraan para makaalis sa negative situation. Ngayon, naiisip mo na sobrang daming problema, ang hirap lagpasan, pero kapag ka na-overcome mo na to or hindi mo masyadong binibigyan ng pansin, may isip mo na yung problema mo hindi naman pala ganun kalaki. Or buti na lang pala na mas pinaglaban mo yung mas makakabuti sa'yo kesa sa mag-focus sa negatibong dala ng iba. Sa career, sinasabing mas pinili mo yung sitwasyon na makakaya mo makontrol at mas nagiging pabor pa sa'yo yung kapalaran dahil sa natutupad mo yung mga goals mo. Ang ilan sa inyo bago ka magtrabaho or magpunta sa ibang bansa, magre-relax ka lang muna or yung bang magbabakasyon. Dalawang cards na kasi nagsasabi na merong positive change sa career mo or negosyo. Pero minsan bilang tao, nakakaramdam ka rin ng pagdududa kung tama ba yung mga decisions mo. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo kasi tama yung mga napagdedesisyonan mo. Ang ilang single, naka-move forward ka na.
sa traumang nangyari sa nakaraan. At ito yung magiging daan para magkaroon ulit ng bagong makakarelasyon. Pwedeng ikaw yung magpo-propose dun sa person or siya yung lalapit sa iyo. Maraming nakakaalam na gusto ka ng person. Maraming kikiligin sa inyong dalawa. Ito yung message ng person mo. Hindi na ipakita ng gusto ng person mo kung ano yung totoong siya. Pero mukhang ilan sa inyo sapat na kung ano yung naging ending or ano yung nangyayaring sitwasyon sa inyo. Pero mukhang alam mo na din kahit hindi niya sabihin. May takot itong person na ito na kapag may nalaman ka patungkol sa kanya kaya hindi siya nag-open kung ano yung true feelings niya. Pwede rin na ikaw yung tinutukoy kasi connected ka sa person mo. Ang ilan sa inyo nililibang mo na lang yung sarili mo para hindi ka makapag-isip ng negatibo. Nakikipag-party ka o kaya nakikipag-usap sa kaibigan mo. Kasi tingin mo ito yung paraan para maiba naman yung mood mo. Ito naman yung pagsusuri para sa pag-unlad sa sarili, kung paano mo to i-appreciate, para hindi ka makakaramdam ng insecurities. Kasi nga, ang ilan sa inyo, nagiging toxic yung situation o kaya relationship. Kung meron pa bang solusyon sa itinatakbo ng relationship nyo, lalo na kung merong problems. Para sa ilan na nasa relationship, kailangan ng healing at saka yung makamove forward ang relationship nyo. Yung magkaroon ng stable, yung patuloy na komunikasyon para makakaya nyong ma-save yung relationship. Kasi dun ka makakakuha ng kasagutan kung ano yung action o kaya sinasabi ng person mo. Kung tugma ba sa mga decisions mo. Ang ilan kasi ang nagiging problem sa relasyon ay yung kalusugan, betrayal, at saka yung pagiging bully ng person. Page of Pentacles, Six of Cups, at Ace of Swords. Itong tatlong cards na ito ang nagbibigay sa'yo ng advice na mag-set ka ng goal para sa sarili mo at saka mag-risk ka, sumugal ka sa career, negosyo, or love life na tingin mo na mi-meet yung goal na gusto mong mangyari sa buhay mo. Nakadalawang cards ka na sa abuse, pero base sa mga cards, mas panatilihin yung kapayapaan, pagpapatawad. Kasi yung hustisya na gusto mong makamit ay makakamit mo kahit na hindi mo to hilingin or hintayin. Ang kikilos para sa'yo yung spirit guide mo, syempre lalo na si God. Nakadalawang cards ka na kasi. Huwag ka rin mag-isip ng masama sa kapwa mo kahit na masama yung ginawa nila sa iyo, magpatuloy ka sa buhay mo. Meron din kasing child issues na ipinapakita. Nakatatlong cards ka na. Sa money, nakalimang cards ka na para sa good news. Kasi sa mga naunang cards mo, ganun din ang ipinapakita At saka, magsishare ka ng blessing sa kapwa mo. Maraming opportunity at saka hindi ka masyadong mamomroblema sa financial. Lalo na't patuloy na magiging maganda yung takbo ng career at saka negosyo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na para sa new relationship. Ito pa yung message ng person mo.
gusto ng person mo na maging klaro ang lahat, yung magkaroon kayo ng koneksyong muli. Pwedeng dahil sa meron kayong mga responsibilidad na dapat pag-usapan. Patungkol ito sa pamilya nyo, kung paano nyo masisecure at saka matutugunan yung pangangailangan ng family, ng relasyon, kung may anak kayo, pati ng mga bata. Nakadalawang words ka na para sa pagkakaisa. Yung pagkakaroon ng pag-uusap, connection nyo ng person mo, ito yung magbibigay saya sa iyo. Kumbaga, kasagutan sa mga gumugulo sa isip o kaya pagdududa. May mga weakness yung person mo pero maganda yung relasyon nyo kasi pinaglalaban nyo eh. Ito lang yung pag-ingatan mo. Merong person na gustong sumira sa connection nyo. Malungkot itong person na ito. Pero maling tao naman yung pinag-uukulan niya ng pagmamahal. Mas maigi na mag-move forward. Huwag mapagod na maghanap sa the one. At ikaw at ang person mo, mas papanatilihin nyo na maging matatag ang relasyon nyo. Kahit meron pang person na manggulo sa relasyon nyo. Tingnan mo yung mga cards nyo kasi mas focus yung person mo sa family nyo. Kung nagkaroon man siya ng fling sa iba, hanggang dun lang yun. At saka sa mga single, maraming person ang magkaka-interest sa iyo. Kasama na dyan yung dati mong nakarelasyon na may lihim pa rin gusto sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, marami kayong pinagdaanan ng person mo sa relasyon at hindi mo siya sinusukuan. Kaya maganda yung nagiging resulta ng effort mo sa person mo. At saka, kinukonsider din ng person mo yung matagal nyo ng relasyon kahit na nagkakaroon man siya ng pagkakamali dahil sa pagiging immature. Makipaghiwalay ka man o kaya kayo pa rin ng person mo, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo kasi pabor yung mga cards. Para sa clarity at katotohanan. 5 of Wands, the Wheel of Fortune at the Moon. Dahil nga sa merong nanggugulo sa buhay mo or sa relasyon or gumugulo sa isip mo, itong cards na ito ang nagsasabi na magiging pabor sa iyong kapalaran. Nakatatlong cards ka na. At saka nakadalawang cards ka naman na yung inaakala mong malaking problema ay maliit lang pala. Kaya harapin mo kung ano yung kinakatakot mo. At saka, dahil nga sa ginagabayan ka ng spirit guide mo, makinig ka sa talas ng kutob mo at saka sa mga signs sa panaginip. Sa kalusugan naman, nakatatlong cards ka na meron kang pinagdaraanan na health issues. May anxiety, depression, or kung ano man ito, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi dahil sa determinasyon mo at saka yung pagiging positibo, malalabanan mo yung sakit mo. Sisikapin mo na hindi magmintis sa check-up or mga gamot na kailangan mong inumin. Malaking tulong sa iyo ito. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong person na magsasabi ng totoong feelings niya sa iyo. At saka, nakadalawang cards ka na rin na may mga person or maraming person ang nagkakagusto sa iyo. Kung bakit marami kang dapat pagpilian. Kasi ito yung gustong mangyari sa iyo ng universe. Yung ibinabalik yung mga magandang nagawa mo sa nakaraang relasyon. Deserve mo kasi ito. Sa mga nasa relationship naman, hindi talaga maiwasan na hindi kayo magtalo ng person mo pero magkakaayos kayo ulit.
nagkakaroon kasi ng miscommunication at saka nakadalawang card ka na para sa insecurities. Meron ka kasing gustong malaman na hindi direktang sinasabi sa iyo. Ayaw mo ng paligoy-ligoy. Ito pa yung message ng person mo. Meron kayong mga issues sa relasyon na hindi nyo agad nasusolusyonan. Kahit na ang ilan, past person mo na ito or nagkahiwalay na kayo. At saka pag-usapan nyo man ito ngayon, meron pa rin nagiging hadlang sa sitwasyon nyo or pag-uusap. Kumbaga, walang perfect timing na maayos or maresolbahan yung situation. Ito yung gusto mo talagang malaman kung ano yung katotohanan na nangyayari sa relationship or patungkol sa person mo, kung ano yung totoo sa kanya. At katulad ng sinabi ko kanina, nagkakaayos pa rin kayo ng person mo, ano man yung pagtatalo or walang linaw na pag-uusap. At saka ang ilan, natural na sa inyo ng person mo yung nagtatalo. Hindi naman yung nagkakasakitan na. Ganun pa rin, talagang nagkakaayos pa rin kayo ng person mo, ano man yung mga nangyayaring sitwasyon sa relationship nyo. Makita ka ng person mo or mahawakan ka niya, andun pa rin nananatili yung connection yung dalawa. Kuha pa tayo ng 3 additional cards para sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka tugma lahat ng cards mo kasi yung problems nyo ng person mo hindi naman talaga ganun kalaki. Kumbaga nare-resolbahan. Itong 6 of Pentacles, meron kasing give and take ang ilan sa inyo sa relationship. Kung ikaw lang yung nag-give, yung person mo nagte-take lang. Hindi mo man ito magustuhan pero lumilipas din. Hindi ka naman kasi nagtatanim ng sama ng loob. Kasi nga, mahal niyo yung isa't isa ng person mo. Mas yun yung nananaig. Kasi meron kayong connection, soulmate kayo ng person mo. At itong last card na The Chariot, success pa rin. Yung mga plano mo sa career, sa negosyo, may mga magandang resulta kahit sa love. Kaya matutugunan mo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At saka para sa ilan na hindi mo pinili yung person mo, wala namang mali sa nagawa mong desisyon. Kasi magkakaroon ka pa rin naman ng bagong simula. Na yung makikilala mong person ay kapareho ng mindset at saka mararamdaman nyo yung connection nyo. At saka ang ilan sa inyo magaling kang mag-control ng emosyon mo. Kaya maganda yung nagiging resulta ng mga decisions mo. Negative yung situation pero nagagawa mong positibo ito. Ito naman yung message ng person mo through songs. I don't wanna lose your love.